Hello guys! Marami na kaming pinaglumaan na or reject na tamar or dates. So ito ay mga matigas na siya dahil nga hindi na kinakain ng mga amo pagka ganito. So nakastore lang yan sa freezer at naghintay lang yan kung kailan ko siya gagawin. Sayang naman kung itapon, di ba? Gumamit ako dyan ng isang mangkok na dates. Tapos tinanggalan ko siya ng buto at ito na yung natanggalan ko na pala. At isusok natin yan sa hot milk. Pwede naman hot water. Mas maganda yan, ibabad ng overnight. Pero yung ginawa ko dyan, mga 2 hours lang ata or wala pa nga 2 hours yan na nababad. Gumamit ako dyan ng 1.5 cup ng fresh milk. At kailangan mainit yan para maging soft yung ating dates. At nakakatulong din yung baking soda. Kaya nag-add ako ng half teaspoon ng baking soda. After kaming nag-lunch, inasikaso ko na yan. Or after nababad, pwede na yan i-blender. Gumamit ako ng immersion blender. Pwede kayong gumamit ng food processor. Pwede kayong gumamit ng regular blender lang. In a bowl, naglagay tayo ng 4 eggs. Dapat large yung eggs natin na gagamitin. At nag-add ako ng half cup ng sugar, pwede naman brown sugar, pwede din white. Then nag-add ako ng 1 tablespoon ng cinnamon powder. Then inad ko na yung blender natin na dates. At pwede kayong mag-add ng chopped dates dyan kung gusto nyo yung kumain na meron siyang manguya-nguya na dates. At nag-add ako ng half cup ng vegetable oil. At nasa sa inyo yan kung gusto nyo gumamit ng oil o di kaya butter. At nag-add ako ng mga 1 teaspoon ng vanilla. At nag-add din ako ng 2 teaspoon ng baking powder. Then 2 cups ng all-purpose flour. At nag-add din ako ng mga 1 teaspoon ng salt. At imimix lang natin yan until makombine ang lahat ng mga ingredients. Sobrang nasayangan talaga ako kasi sa mga dates na itatapon lang. Dito sa Middle East, common talaga yung tamar or dates. Hindi talaga sila pwedeng mawawalan dito dahil ito talaga yung perfect partner nila sa kape, Arabic coffee. Ito yung ihahain nila pag may bisita or kahit na sila-sila lang. Yung mga refrigerator ng bawat bahay dito talagang meron talagang nakasiksik na mga tamar. Dito may naka-freezer na mga dates or tamar. Ito yung mga plain, walang sugar. Nilalagay nila yan sa freezer, karton-karton. Ganyan din kami dito. Tapos, meron din yan silang sugar na ay tamar na may sugar. Yung sugary tamar or sugary dates. Nakalagay lang yan naka-store lang yan sa labas. At balik na tayo sa ating i-bake. Nag-add ako dyan ng walnuts, crushed walnuts, mga 1 cup yung nilagay ko. At habang nag-prepare pala tayo nito, ay naka-preheat na yung oven natin ng 325 Fahrenheit. At i-bake natin yan ng 45 minutes to 1 hour. Depende yan sa baking pan na gagamitin nyo. Mag-toothpick test kayo. At while nakabake yung ating cake, gawa naman tayo ng syrup niyan. Pwede naman walang syrup, pero mas masarap talaga pag meron nito. Gawa tayo ng caramel syrup. So, nag-add ako ng 1 cup ng sugar, white sugar. Pwede kayong gumamit ng brown. Yung brown kasi mas masarap talaga. Then, nag-add ako ng 1/3 cup ng butter at 1 cup ng cooking cream. Pwede kayong gumamit ng all-purpose cream. So, una ay minimelt ko yung sugar and then nag-add ako ng butter and then naglagay ako ng cooking cream. At kung mag-melt kayo ng sugar dyan, bantayan nyo talaga na hindi masunog. Kung masunog man, wag nyo nang gagawin, wag nyo nang ihalo yung ibang ingredients dahil masayang lang at pait. So, halo-halo lang until ma-melt lahat ng mga sugar. Naka-low heat tayo para hindi nga masunog ang ating nilulutong caramel sauce. Pagka okay na yung kanyang consistency at na-melt na lahat, pwede na yan set aside. So, yung pag-bake ko nito, perfect timing talaga pang snack sa hapon, pang kape ba? After lunch kasi yan inasikaso kaya sobrang timing talaga pang snack, pang kape. At naluto na yung ating dates cake or tamar cake. So, after nyan ay nilagay ko na yan sa serving dish. Siyempre, i-flip natin yan dahil meron man yan siyang syrup. So, i-flip natin yan. Pwede naman pa ganyan lang din. Pag gusto kayo, pwede din yan i-bake nyo lang sa Pyrex. Sobrang bango yan pag galuto. Tapos itong syrup din, dagdag din yun bango. Basta sobrang nakakatakam. Mas gusto ko yan kainin na ganyan, naka-warm. Mainit pa yung cake, tapos warm pa yung ating syrup. Mas masarap. Para sa akin, sila amo kasi gusto nila yan malamig. For final touch, nagtap ako ng walnuts para dagdag appetizing na rin sa mata.
final touch pero hiniwa din. Iniwan ko lang yan sa sala ng mga amo at nung bumaba ako, sabi ni amo, sobrang yummy daw ng cake at nag-thank you nga dahil meron nga siyang date cake. Sobrang tagal ko na rin nakagawa ng ganito. Matagal din nilang maubos yan, yummy nga pero pakunti-kunti lang yung kain nila dyan. Kaya malamang kami naman ni Bella makaubos niyan.